Hello fam, welcome back to another vlog. So it's still our 4th day dito sa Taiwan and 10:30 na ng gabi. And for today tayo ay magfo-food trip dito sa 7-Eleven. Ayun na si Customers and si Casby sa likod. So kakabalik lang namin mula sa Taichung and hindi pa kami nagdi-dinner. Kaya habang nasa HSR kami papuntang Taipei, nag-usap-usap kami na what if dito na lang tayo sa 7-Eleven mag-dinner para makapag-try tayo ng mga Taiwanese snacks and Taiwanese food na available dito sa 7-Eleven nila. Sakto naman may 7-Eleven sa baba lang mismo ng hotel natin. And ang ganda ng 7-Eleven na to. May design na Sumiko Gurashi. Parang sikat tong design na to kasi nakikita ko rin siya sa mga iba't ibang parts pa dito sa Taipei. So ready na ba kayo? Sorry pa, mababa lang energy kasi galing pa kami ng Taichung. Pero yeah, tara, food trip tayo dito sa 7-Eleven. Let's go! Ito, ang dami nila, oh. Popcorn chicken fam, $59. Fried chicken, $55. Taiwan style fried chicken, $59. Okay. Spaghetti bolognese, $45. And para magka-idea din kayo ng mga prices. Diba fam, affordable naman. So kung gusto nyo magtipid talaga, mabubuhay kayo dito sa 7-Eleven. Tsaka masarap, no? Tapos meron pa silang mga ganito, veggie chicken nuggets, $49. Tapos mga ice cream. And then ito may mga fried rice sila o $49. Sige, hanap pa tayo ng pwedeng makuha. Ito pa yung iba. Cold noodles with sesame sauce. $79. Salad. $60. Tapos ito, chicken wings. Ito rice. Kung gusto niyo ng rice, Koshi curry rice, beef shank and beef tripe, shrimp na may pansit, tapos braised pork knuckle, diba? Sikat to dito from sa Taiwan. Smoked duck with spring garlic. Wow, may duck din dito Tapos ito full meal na roast fish with assorted vegetable bento. Tapos meron pa sa baba. Ayan. And then meron din silang mga soup. Pork bone soup with pig intestines. Meron ding duck soup, pig's blood, sesame oil chicken soup. Wow, sasarap naman ang mga soup nila. Mushroom and bamboo shoot porridge. Uy, alam nyo fam, gusto ko yung mga porridge na ganito. Masasarap yan. Tapos ito pa sa baba, marami pa. Ito mga tinapay. And then ito yung mga fruits nila. Saging na lang natira. Kuha din tayo nitong chicken skewers. Kuha din tayo ng plain rice. Kuha din tayo ng tea eggs and hot dogs na itatry. Commercial lang kung mangailangan kayo ng mga cords, power bank, tapos adapter. Ayan, meron sila ditong anchor section. Ito pa yung ibang pwedeng mabili dito. So, itong section na to parang mga vitamins. Nakakatuwa kasi marami rin silang mga alcoholic drinks. Tapos Korean snacks, tteokbokki, sweet potato, Taiwan beer, diba sikat to dito, Taiwan beer. May mais silang, sarap ng mais na kinain namin kanina. And then ito yung mga nuts, 70 mangoes, diba galing sa atin yan. Proud to be Pinoy. And then ito yung mga coffee, chocolate, biscuits, pa yung mga biscuits, yung mga usual nakikita natin, Pringles Lays. Tapos ito naman yung mga kanilang cup noodles. Nag-range ng 25 to 59. Diba pa, mabubusog talaga kayo dito sa 7-Eleven. And then ito yung mga chocolates, candies. Nasimers, mukhang dessert na ang tinitignan. Meron din silang mga maliliit na mga alak. Ang cute. Alam niyo yung mga microwaveable. Tinalungan nila kami mag-microwave. Ganon sila bait dito.
Yung mga simple act of service. Okay, fam, it's time to eat. Ito na yung mga food natin. Number 1, rice is life. Rice is life. Okay, rice is life. Meron tayong grilled chicken skewers, soup dumplings, Taiwanese braised pork knuckle, tapos meron din tayong pansit, shrimp with bean vermicelli pot. We have Taiwanese fried chicken. We have sesame oil chicken soup. Meron din tayong noodles na snacks. Bumili din tayo nitong garlic German sausage. Eggs. Tapos yung sausage from 7-Eleven. And then banana, cream puff. And then yung drinks natin na hashtag GM recommends na papaya milk and strawberry milk. That's it. Halika fam, kain na tayo. Grabe, from Taichung to Taipei, no? Oh. Wow. Pork knuckle. Pork knuckle. Halika na fam. Una nating itatry is itong braised pork knuckle na sikat dito sa Taiwan. Try natin yung soup. Ating sesame oil soup. Ay, sarap ng soup. Sarap. Parang gusto ko siya isabaw sa kanin. Kamusta yung knuckles? Masarap siya. Simple lang yung lasa niya. Parang patatim sa atin. Na hindi ganun ka-strong. Kaya simple lang siya. Tsaka yung lambot, tamang-tama lang. Next, itry natin yung kanilang Big Bite sausage. Ito yung nabibili dito sa kanila. Ganito yung itsura niya, oh. Triple cheese. Parang more on Vienna sausage, gano'n, na may cheese. Special na hotdog. No? Meron din tayong pancit with shrimp. Ang sarap. Para siyang pancit bihon sa atin na manamis-namis, na may shrimp flavor kasi may real shrimp din. Sarap. I love it. Masarap. Gusto ko rin siya. Lasang-lasa yung shrimp. Para meron pa siyang shrimp paste something na lasa. Sarap. Bihon lover. Sa bihon lover. Now let's try ang grilled chicken skewers. Lasang grilled. Hindi, ang lambot. Ang sarap. Tsaka yung aroma ng charcoal. Nandun siya. Lasang-lasang grilled. Okay, this one. Taiwanese chicken, para siyang fried chicken. Ito siya. Let's try. Ang sarap talaga nito. Try na namin siya last night. Ang sarap yung timpla niya. Tapos ang labot ng chicken. Wow! Ang cute nung ano. Cute. Pakita mo sa kanila. Let's try. Soup dumplings. Alam mo, panalo yung mga Feeling natin Ang sarap ng soup dumplings, parang xiaolongbao talaga. Original xiaolongbao. Sarap. Ang sarap ng pansit. I like it. Parang kung nagkikrave ka ng pansit dito sa Taiwan, itong bilhin nyo. German sausage. Cheers. Let's try. Sarap niya. May aroma siya ng pagkalongganisa sa atin. Ganon. Yung type ng sausage niya. Sarap. Tsaka smoky. Ito na ang ating tea eggs. Favorite. Sarap. Ang sarap talaga ng tea eggs. Kain tayo, fam. Tapos na tayo mag-dinner, fam. And ngayon, magde-dessert na tayo. So, for dessert, we have cream puff. We have noodle snacks, papaya milk, and then strawberry milk. So, anong unang itatry natin? Cream puff siguro. Oh, mas. Do the honor as a dessert person natin. Pag-open pa lang, wow. I love it. Anong amoy? Milky. Okay. Paamoy nga. Ay, oo, ang bango. May cream. Isa lang kinuha namin. Hati-hati na tayo, fam. Irish cream, cream puff. Guys, creamy. Ang tamis niya. Tapos ano ba yung type ng puff pastry niya? Manipis lang. Hindi siya yung nakakaumay. Tapos flavorful yung cream. So, do you like it? I like it. In scale of 1 to 10. Siguro 8. Kasi parang medyo naano ko dun sa puff pastry. Medyo, Pastry. yun yung huling nalalasahan ko. Na paet? Anong Hindi, ang plain lang, gano'n. lasa?
Yung nagbibigay talaga sa kanya ng flavor, yung cream. Okay. Casby na. As not a dessert person. Disclaimer. I like it. Let's try. Ang Irish cream puff. Okay. May white chocolate coating siya. Medyo umay ako dun sa cream sa loob. Medyo lasang battery icing, parang ganun siya. Irish cream eh. Medyo umay factor. Parang kung ako kakain ito, hindi ko siya mauubos ng buo. Parang okay na ako sa 1/4. Yeah. Okay. Sakto lang for us. Oo. Sakto lang. Inom muna tayong tubig. Yan. Ang laki ng ating tubig pa. Kasi mas malaki yung matitipid pag malaki yung binili. So, bumibili kami ng malaking tubig. Ito, excited ako dito. Yung noodle snacks natin. Kasi may childhood memory siya sa akin na. Ano ba yun? Sabi? Pansit canto na chichirya. Oo. May pangalan yun. Meron eh. Kalimutan. Nuda? Nuda crunch? Chicken flavor. Parang lasa siyang rimby. Lasa siyang potato chips, parang ridges. Medyo may pagka-ridges. Parang ridges sa Pinas. In pansit style na chichirya. Tsaka parang hindi siya ganun kaalat. Correct. Parang ridges nga. Now, let's try our papaya milk. Grabe, 11:30 na pala ng gabi. 10 na pala tayo nakababa ng Taipei Main Station. Number 1, kulay papaya siya. Kulay milk. Cheers. Ang sarap talaga. Napaka-clean ng taste ng papaya. I told you. Konti ka pa, ha? Ang sarap. Mga mamilk. Ang sarap. Ang smooth ng lasa niya. Smooth and clean. Papaya and milk flavor. Ang sarap. Ito nga yung JM recommends mo, di ba? Yes. Hashtag JM recommends yan. Favorite ko yan. Next, let's try yung strawberry milk. Okay, coming from the papaya milk, medyo naasiman ako dito sa strawberry. Pero masarap. Milky na maasim. Kasi yung strawberry naman, may pagka-maasim siya eh. And then, dahil nga milk strawberry, ma-milky siya. Papaya or strawberry? Hindi kasi ako masyado mahilig sa papaya. Tapos, okay sa akin yung medyo maasim-asim eh. So, strawberry milk ako. Ako din, strawberry milk. Pero masarap yung papaya. Ako papaya, favorite. Okay, fam, so yan na ang ating mukbang. Ngayon, to end our mukbang, I'd like to ask our cousins, no? Anong observation sila sa Taipei as a first-time travelers? Also, anong mga naging life realizations nila lately, no, dito sa trip na to? Ako, kasi it's not our first time, no? Dito sa Taipei, nakailang balik na tayo dito sa Taipei mismo. And I remember, sa last Taipei vlog na ginawa ko, na-mention ko doon na Taipei is one of my favorite cities talaga. Napaka-convenient ng lahat, masarap ang pagkain. Yung convenience, ang daming mga convenience stores around. Napakadaling mag-bus, mag-train. May high-speed rail sila. So, one of my favorite cities talaga itong Taipei. Number 2, ang life realizations ko lately sa Taipei trip na ito is life is short talaga. Tignan mo nung nilindol kami kagabi, parang doon ko na-realize na ganun. In just a click of a hand, maraming pwedeng mangyari sa atin na hindi natin control. Sakuna, 'di ba? Or kung ano man yan. So, 'di ba, kahit nasaan ka pang lugar, kahit nasa comfort ka ng bahay mo, 'di ba? Walang makakapagsabi, 'di ba? Kung anong pwede mangyari, si Lord lang ang makakapagsabi sa atin nun. Kaya parang na-realize ko na we really have to enjoy and savor every moment with our loved ones, family, friends, relatives, lahat na makakasalamuhan natin. We should do good, 'di ba, to people. And also, na-realize ko din na it's not in this Taipei trip, pero this year, na-realize ko na everything shall pass. Parang may good mood ka ngayon, may magandang blessing na nangyari sa'yo. Yes, enjoy it, savor it, blessings from the Lord. It will pass, no? Pero kung may problema ka man ngayon, malaki ang problema mo today, isipin nyo lang na lilipas din yan, no? Lahat ng bagay ay lumilipas. Kaya parang as a word of encouragement na pwede kong i-share sa inyo, kung meron man kayong mga pinagdadaan ng mga problems ngayon, lahat yan ay lilipas at lilipas din. Kapit lang kayo kay Lord, ipagdasal, and enjoy life. Okay, next, si Casmers. So, ayun. As a first-time traveler dito sa Taiwan, syempre una excited ako kasi nga Taiwan, 'di ba? Na-excite ako una yung katulad nito, yung mga convenience store kasi yun yung mga hinahanap-hanap natin, yung afford natin, yung pasok sa panlasa natin, ganun. And nag-enjoy ako kasi nga hindi naman ako sa picky. Mas
ano lang ako dun sa mga comfort food, which is yung chicken nila, mga ganyan, na grab and go, solve ka na. Tapos, yung travel natin, siguro, mas natutunan ko maging mas prepared, which is, ginawa naman natin. Nag-prepare tayo ng itinerary natin, ganon. Siguro mas, kung may mga nagpaplanong pumunta dito, yun yung magiging tip ko na paghandaan nyo talaga yung itinerary nyo. Check nyo yung weather. Yan, katulad namin, na-experience namin. Though na check naman natin sa weather talaga, yung precipitation ng mga pupuntahan natin. Talagang may chances talaga ng Babago talaga. oo. Pero na-enjoy naman namin. Isa yun sa mga highlights siguro na hindi naman sa lahat ng pagkakataon na pupunta tayo ng Taiwan, ma-experience natin yun. At saka i-enjoy lang talaga natin yung bawat moment kung saan kayo makarating, mapapilipinas man o ibang bansa. I-enjoy lang talaga natin. Yun. Tapos siguro yung life realization na maiiyak. Wala parang naiiyak siya. Ano? Fam ng life realizations na may umiyak na dito agad. Ready na ako, fam. So, yung life realization ko is maging grateful lang tayo sa lahat ng blessings na dumadating. Maliit man yan o malaki, blessing pa din yan. Tulad niya, nung lumindol kagabi, kailangan talaga, sinabi ko din naman sa kanila, presence of mind. Yan din. Kasi- nakalimutan ko i-share sa inyo, fam. At saka, Kung ano man ang mangyaring sa kunang presence of oo, mind. medyo na proud ako sa sarili ko. Kasi, alam nyo yan, isa ko sa mga nervyosa. Pero talagang, kailangan alam nyo yung gagawin nyo, duck, cover, and hold, which is ginawa namin. Tapos nag-pray kami. And then, nung medyo tumigil na, bago mag-exit, kinuha namin yung mga importanteng bagay katulad ng passport, kung meron kayong cash. So, mas maganda talaga yung kahit sa Pilipinas, meron tayong go bag. Pag nagta-travel kayo, mag-prepare din kayo ng go bag or yung alam nyong bag or pouch na nandun na lahat ng pwede nyong kailanganin. So, yun. Be prepared lang. Ako naman, simple lang, as a first-timer. Well, actually, every time naman na magkakaroon ng out of the country, lagi naman akong excited, tsaka grateful ako. So, kung ano naman yung ma-offer ng country na pupuntahan namin, lagi akong grateful na nakarating ako. This year, Taiwan, pang 4 years na namin. Oo, so parang napaka-grateful na eto na naman kami, na-survive na naman namin yung taon. Ibig sabihin, pag present kami ngayong taon, okay, na-survive yung taon. So, yung Celebration natin. yung feeling ko dito, medyo parang nasa Philippines ka lang. Hindi mo masyadong feel na turista ka. Tapos, kasi hindi ka makaka-feel nung may something na bad vibes. May good vibes siya sa akin, for me. Laging nakaka-amaze. Kasi yung mga na-try na namin yung mga transportation, from bus, sa train, okay na okay siya for me. Kahit na lagi lang ako nakasunod sa kanila. Ayun. Tapos, number 2, well, actually, yung realization, dahil sa sobrang dami ng mga experience na rin at my age, parang medyo na rin ako, very tita na. As in, like, di mo naman pala kailangan makisabay talaga kung ano yung what's in. Kung ano lang yung kaya mo, tsaka kung ano yung nandyan. Kung meron kang dream, like, may gusto ka talaga, parang kailangan mo siyang i-hard work. Kung hindi mo siya makuha, well, tomorrow, alam mo yun, tomorrow is another day. Try. Ganun yung ko succeed. sa akin, sa sarili ko. Yung realization lang talaga is dapat lagi kang ready. Kung hindi ka man ready, ibig sabihin bukas dapat ready ka. Kung di mo siya nagawa today, bukas ulit. Yun, ganun siya. Tapos nung naglindol, nakaka-nervyos siya na malayo ka sa pamilya. Kaya ako yung unang parang naiiyak nung kahapon. Nakaka-nervyos siya kasi ang isip ko kaagad yung family ko back sa Philippines. Ayun. Tapos buti na lang, si Cass, ito sila. Kung iiyak ako, yung tapang nila that moment, mawawala kung mag-aano din ako. So, sinabayan ko rin sila. Ayun lang. Si Fam, kung na-record lang yung kagabi talaga, andun sila sa ilalim ng lamesa, dalawa sila. Tapos, ang liit lang ng lamesa namin, so dalawa lang silang kasya doon. Katabi nila yung basurahan. So, hindi na ako kasya doon sa loob. Andito lang ako sa labas. Pero unang sinabi ko talaga sa kanila, let's pray. Mag-pray tayo. Nag-Our Father kami. Simula pa lang ng Our Father, si Cass umiiyak na. Pero nakita ko, pinigilan niya yung sarili Pinigilan niya. ko kasi ang ano niya, tapos ito din. Kumbaga, kung weak ako, mahihila ko sila. Oo.
Dahil nakita ko yung parang ang strong ng ano nila. Kaya tinapangan. Oo, tinapangan ko din. Presence of mind talaga. Tapos prayer, pray. Kasi pag Ang lakas ng prayer. yung inano ka ng nervyos, hindi ka makapag-isip. Hindi ka dapat unahan ng Pero nervyos. dahil nagsabi si Cas na mag-pray tayo. Oo. Hindi mag-pray tayo. Mm-mm. Kaya yung hindi ko laging nadasal ko sunod-sunod. Talaga, fam. Sabi niya, Our Father, Cas, good din ako. Oo. Sa lahat tong earthquake na naranasan ko, dito fam, yung pinakamalakas talaga na na-experience ko. As in, gumaganon kami sa room. Yung pader gumaganon, naramdaman namin. Yung kama gumaganon. Ang lakas talaga. Third floor lang tayo. O, third floor lang kami, Thank ha? God, third floor lang tayo. Mas madali tayong naka-exit. So yun din, isa pala. Alamin niyo yung mga fire Prayer exit. seat. Yes, ako lagi kong ginagawa yan. Nakakalimutan ko lang i-share sa vlog. Pagdating ko pa lang sa room, lagi yan usually nasa likod ng pinto. Nakalagay dyan kung nasaan yung fire exit. Lagi nyong titignan yun, fam. Pagdating nyo pa lang ng room ninyo, alamin nyo agad yung structure nung floor ninyo. Saan ang papuntang hagdan, saan ang elevator, saan ang fire exit. And kapag may emergency, huwag kayong magte-take ng elevator. Kami naghagdan kami. Buti na lang third floor kami. What if nasa 6th floor tayo, 7th floor? Hahagdanin mo talaga siya kasi emergency. Regardless of the height, Yeah. kailangan sa hagdan. Yeah. But you know, we are really thankful na we are safe. No? Thank God talaga na we are safe. Kunyari, katulad niya, nasa hotel kami. Hindi naman pwedeng umalis kami, lumipat, or what. So, babalik talaga kami sa hotel. Pero, always check dun sa front desk or kung may Pwede safety na. officer sila, ganyan. Kung safe na bang bumalik dun sa hotel. Room. Oo, sa room. So, ayun lang, fam. Ang dami na nating kwento. Ang dami nating kwento, no? Nagmukbang lang tayo. Oo. To life realizations, no? So yeah, at the end of the day, siguro to summarize, so far na-enjoy ng mga cousins ang Taipei trip, yung familiarity, tapos yung availability ng mga pagkain, napakadali, convenience. Marami kang pagpipilian kung may budget ka or tipid budget Yeah, ka. tipid, Kung gusto mo mag-splurge, marami. it's up to you. Correct. Ngayon sa trip na to, nagbabudget talaga kami ng maigi. So, ang daming choices talaga for budget travelers, no? Tapos, life realizations, always be prepared sa mga mangyayaring anumang sakuna, in case of emergency. Ulan. Yes. Oo, Ulan, oo. Tayo may raincoat, may umbrella. Correct. Tapos, presence of mind. And then, ayun nga, lahat ng bagay ay lumilipas. So, maganda man yan or may problema ka man, it will pass. Saka, alam nyo, dagdag ko lang sometimes talaga, pag may problema ka, pag nag-pray ka, biglang may dadating talaga na Oo, magugulat ka na lang. halimbawa, financial yung problem mo. Hindi man financial yung dumating sa'yo, may tao na magpapalakas ng loob sa'yo para makapag-isip ka kung paano mo susolusyonan yung problema mo. Yun. Kasi alam mo yun na parang, hala Lord, sinagot mo na yung dasal ko, pero sa ibang tao, ganun, may dadating, may pinapadala siya. Don't lose Ayun. hope. Don't lose hope. Trust in the process. Kahit Always pray. Patience. oo. Patience. Kasi hindi lahat ng bagay kapag ginusto mo, Makukuha mo. Oo. Next, pang mga tita na yung mga usapan na. Tsaka ano na yung conversation, para pa-podcast na. Oo nga. Tsaka yung, alam mo, yung pagka nagdasal ka, akala mo, hindi naririnig ni Lord. Tapos marirealize mo lang siya, tagal mo nang pinagdasal yun eh. Yeah. Pero ito na pala yun. So lahat ng ito fam is sinishare namin based on our own personal experience. So yeah, that's it for this vlog. Ang haba na ng ating Papadcast na. papadcast na. Oo. But yeah, Patunito. Oo. But yeah, again, we are so thankful, no, sa lahat ng mga nangyayari sa atin, and na-enjoy namin ang ating mini mukbang dito sa 7-Eleven. Oo, sana na-enjoy nyo rin, fam, no. Thank you so much for watching. Good night.